PIA Sorsogon, kung saan tatalakayin ang mahalaga, tama at napapanahong mga paksa kasama ang iba't ibang mga personalidad mula sa pamahalaan, non-government organizations, civil society groups at iba pang mga sektor ng lipunan. Kapihan sa PIA Sorsogon. Narito ang inyong program host, Infos and Manager, Ms. Benny Recibido. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang aming pagbati sa inyo sa isa na namang talakayan ng ating kapihan sa PIA Sorsogon, handog sa inyo ng Philippine Information Agency, katuwang ang SM City Sorsogon, DICT at Bicol TV. Ako po ang inyong lingkod bayan, Benny Recibido, ang Information Center Manager ng PIA Sorsogon. At sa ngalan po ng aming Regional Head, Ramil Marianito, at ang aming Director General, Jose A. Torres Jr., magsama-sama po tayo para sa isa na namang mahalagang edisyon at talakayan ng mga napapanahong usapan. Napapanood din tayo ngayon live sa PIA Sorsogon FB page at sa Bicol TV FB page. Sa mga nasa online, maaari po kayong magpaabot ng inyong mga concerns, ano may kaugnayan sa ating paksang tatalakayin ngayon. Ipadala lamang po sa aming messenger doon sa messenger ng PIA Sorsogon FB page or kaya sa comment section, at maging doon sa FB page ng Bicol TV. Maaari din po kayong magpadala sa amin ng mensahe sa numerong 0968-856-1794. Ayan. So, ngayong buwan ng Agosto ay pinagdiriwang po natin ang buwan ng wika. Ayan, buwan ng wikang Pilipino. At sa talakayang ito ay nais namin kayong ganyakin na pahalagahan ang wikang Pilipino at makiisa sa pagpapalaganap ng ating wikang pambansa sa iba't ibang larangan ng mga gawain at karunungan. Mahalaga ding maipakilala sa publiko ang Komisyon sa Wikang Pilipino at ang mga tumutulong na tanggapan dito bilang ahensya ng pamahalaan na nangangalaga sa mga wika ng ating bansa. And bago tayo magpatuloy, nais naming pasalamatan ang pansangay na tagapamanihala ng tanggapang pansangay ng mga paaralan ng lungsod ng Sorsogon, Kagawaran ng Edukasyon, Ginoong Jose Doncillo. Ginoong Marshall Espinola, ang punong guro ng Sorsogon National High School, Ginang Gine De Liosa, punong guro ng Sorsogon Pilot Elementary School, Ginang Geraldine F. De Jesus, Pangulo ng Pampamahalaang Pamantasan ng Sorsogon, at si Ginoong Fonsi Garcia, Dekano sa Kolehiyo ng Edukasyon ng Sorsu. Sister Maria Fe Haven. Tama ba ang pagka-pronounce ko? Ayan, okay. So, Sister Maria Felipa Fe Haven, DC, or Daughters of Charity, Pangulo ng St. Luis de Marila College of Sorsogon, Incorporated, at Binibining Frenny Ahero, punong guro sa Basic Ed Main Campus. Si Ginoong Merlin Fabricante, opisyal ng tanggapang panlalawigan ng Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-impormasyon at Komunikasyon or DICT. Si Ginoong Ryan Servano at Madam April Opinio ng SM City Sorsogon, at ang may-ari at tagapamahala ng Bicol TV Sorsogon, Ginoong Rosauro at Ginang Girly Amistoso. Maraming salamat po sa inyong buong pusong pagsuporta. At kasama naman natin ngayon, syempre ipapakilala natin ito, bilang mga panauhing tagapagsalita. Diyos ko, nabubulol po ako. So bilang ating mga panauhing tagapagsalita, sina Ginang Felisa D. Marbella, siya ang direktor ng Sentro ng Wika at Kultura. Magandang hapon po sa iyo, ma'am. Magandang hapon po sa lahat. Ayan. Kasama din natin si Ginang Sara M. Buluran, guro sa Pilipino at gurong tagapayo ng Berso sa Gubat, Sorsogon. Siguro mo magandang mai-share mo na at early time ngayon, sa maagang usapan na ito. Ano ba ang Berso? Okay. Ayan, sige.
Alright. Maraming salamat po, Ma'am Benny. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, ang Berso po ay isang simpleng grupo ng mga manunula sa mataas na paaralan ng Gubat. So, simple lamang po ang layunin namin, magamit ang lokal na lengguwahe at ang ating pambansang wika sa paggawa ng mga tula na talaga namang gustong-gustong gawin ng mga bata na kasali. Yan po. Ayan. So, nabigyan tayo ng ideya, ng berso. At syempre, meron tayong pruweba ng mga batang interesado pagdating po doon sa ginagawa ng berso. Kasama din natin ngayon si Ginoong Jude Marco Estolas, kasapi ng grupong berso. Yun. Magandang umaga po, Ma'am. At magandang umaga po sa ating lahat. Hapon na. Ay, hapon na pala. Umaga pa ako, Ma'am, umalis galing sa Legazpi. Kaya pala. So, hindi pa siya naka-move on. Ayan. Thank you. Naririto rin sa event center ng SM City, Sorsogon, ang aming inimbitang mga reaktor mula sa mga sumusunod na paaralan. Mula sa Sorsogon Pilot Elementary School, kasama ng ating mga pupils, mga mag-aaral sa elementary, si Ma'am Emily Romero. Ayan. Narito rin ang Sorsogon National High School, Senior High School. Ito, kasama ng mga gurong sina Madam Nori Gagarino at Ma'am Cristina Dogayo. Thank you. Narito rin ang Sorsogon, mga mag-aaral sa Sorsogon State University, mga sa kolehiyo ito, ayan, kasama si Ma'am Jo Bordeos. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Ayan, talagang may ganon-ganon, may papuso-puso si Madam, pamantasang may puso. Ayun. At mula naman sa pribadong paaralan, kasama natin ang mga mag-aaral sa high school din, St. Luis de Marilac College of Sorsogon Incorporated, kasama ang gurong si Ma'am Aimee Fulo. Ayan, okay. And syempre, meron din tayong mga ilang lokal na mamamahayag na nandito sa online, and then meron ba tayo dito? Yung mga taga Bicol TV, of course, nandito ang ating mga mamamahayag mula sa Bicol TV. Maraming salamat po sa pagpaunlak ninyo sa aming paanyaya. Ayan, simulan na natin ang talakayan. Medyo mahaba yung introduction natin. So, simulan na natin ang ating talakayan. Nandito na ang ating mga guest. Unahin po muna natin ang parang pinakadahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Ang selebrasyon po ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Unahin ko siguro si Ma'am Feli, Dr. Feli. Ano po ba ang dapat na maintindihan hindi lamang ng mga mag-aaral, kundi ng publiko tungkol sa buwan ng wika? Maraming salamat, Madam. Siguro ko ang nais ipahiwatig ng pagkakaroon natin ng buwan ng wika ay ipaalam sa tao. Kasi sa mga estudyante, alam na nila ito po, Pero sa lahat, sa pangkalahatan po, ipinapakita dito, ang buwang ito, ang una kasi, kung balikan natin yung kasaysayan ng pagdiriwang ng buwan ng wika, una muna linggo ito. Linggo, isang linggong selebrasyon lamang. Pero sa ngayon po, ito ay isang buwan na po. Ano ang nais ipabatid ng selebrasyong buwan ng wika? Gustong ipaalala sa atin, lalo na ng ating mga bayani, si Manuel L. Quezon. Isa si Manuel L. Quezon sa talagang nagtiyaga, nagpakahirap na magkaroon tayo ng sariling wika. So nais niyang ipabatid sa lahat na meron tayong isang wika na magbibigkis sa atin para magkaroon tayo ng kalayaan. Isang identidad ng mga Pilipino ang pagkakaroon ng sariling wika. So ang isang buwang selebrasyong ito ay muling ipinapaalala sa atin na meron tayong isang instrumento na pwedeng gamitin para tayo ay magkaroon ng isang mapayapang bansa, may pagkakaisa dahil tayo ay nagkakaunawaan. Katulad ng tema ngayon,
Filipino sa mapagpalaya, wikang mapagpalaya. So nangangahulugan lamang na ang wikang ito, ang wikang Filipino, ay pwede natin gamitin para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Yun po, ma'am. Ayan, okay po, no? So, kumbaga, naiparating sa atin ni Ma'am Feli kung ano ang selebrasyon ng buwan ng wika. Ngayon, ang Agosto, lagi na lamang tayo ay taon-taon na nagdiriwang. So, wikang mapagpalaya ang ating tema. Sige, wikang mapagpalaya, wikang Pilipino. Ano po ba, ma'am, ito talaga na wikang Pilipino na ito? At bakit dapat na mahalin, dapat pahalagahan natin ang wikang Pilipino? Ang wikang Filipino po ay ang opisyal na wika ng ating bansang Pilipinas. Kasama na po ang Ingles, na siyang gagamitin natin sa yung atas tagaganap 335, kasama na dito, yung Executive Order 335, na kung saan etong wikang ito ang gagamitin natin bilang opisyal na wika sa ating bansa. So meaning, pag sinabi nating opisyal na wika, pwede natin itong gamitin sa pakikipagtalastasan o komunikasyon, maging ito man po ay pasulat o pasalita. Katulad ng binanggit ko kanina sa Executive Order 335, pwedeng gamitin ng ating pamahalaan sa korespondensya opisyal. Ang ibig sabihin nito ay gagawa tayo ng mga kautusan na katulad ng mga memorandum o kaya memorandum sa pagkaunawaan, mga katitikan ng pulong, liham komunikasyon at iba pa na gagamitin natin ang wikang Filipino. Ayun, may karagdagan po si Ma'am Sara. Okay, Ma'am Benny, idadagdag ko lang po na bukod doon sa sinabi na Ma'am Feli, ang wikang Filipino po ay totoong may kalayaan ngayon. Ibig sabihin po, hindi na lang po siya wikang Tagalog. Siya po ay nag-aanyaya sa iba't iba pang mga wika dito sa ating bansa na humalo doon sa basihang struktura na Tagalog. So kahit Tagalog yung pinakabatayang struktura niya, inaanyayahan niya din yung ibang wika na lumapat doon sa pambansang wika. Ibig sabihin po nun, halimbawa po meron tayong salitang magayon. So yung salitang po yan, pwede pong gamitin sa strukturang Filipino na ayun nga, ang batayan ay Tagalog. Halimbawa, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. So, magayon ngayong araw si Ma'am Benny. So, pwede na po yung pinapayagan po ang paggamit nun as long as sarili po natin yung lengguwahe. Ayan, di ba po, Ma'am Feli? So, idadagdag ko po ang ibig sabihin ni Ma'am Sara. Sa wikang Filipino, meron na pong nakapaloob na una, syempre, yung katutubo, Tagalog, at maging hiram na salita. Ibig sabihin, hindi na lang siya purong Tagalog. Yung sinabi ni Ma'am kanina na magayon ay katutubong salita na naisama na sa ating diksionaryong Filipino. Kasama na rin po ang ilang mga salitang hirang. Meron lang po, ma'am, ako ng gustong klaruhin lang, kasi nung nag-aaral pa ako, wikang Tagalog, tinatawag namin siya na wikang Tagalog. Ngayon, later on, wikang Pilipino. Ano ba talaga ang pagkakaiba, ma'am, ng wikang Tagalog, wikang Pilipino, or nag-evolve na lang din ba siya along the way? Sige po, ma'am. Opo, ma'am, may evolution na po. Sa wikang Tagalog po yung una, so Tagalog na mga salita at katutubo. Tapos ngayon pong wikang Filipino, meron na nga po siyang Tagalog, dialekto, at saka hiram na salita. Ayun. So ibig sabihin, ang wikang Filipino ay nakakasabay na po sa tinatawag nating standardization, yung standardizasyon, intelektualisasyon, modernisasyon.
maraming Sean. Yun na po, yung mga Sean na yan. Kasama na po tayo. Kasi pag may mga salitang hiram na wala po tayo sa wala po tayo sa Pilipino, sa atin, wag na po nating hiramin. Kaya mayroon pong 8 dagdag na letra. Yung dati bagay nating alpabeto ay binibigkas natin ito ng paabakada. Ngayon, binibigkas na ito ng paingles para maisama natin yung ilang mga salitang hiram. Nahihiramin na natin ito. Maaaring buong buo o maaaring hihiramin natin ang bigkas pero ibang spelling. So, pero may mga ganun po yan. Kasi halimbawa, ang hotdog, hindi mo naman yan pwedeng tumbasan ng mainit na aso. So, hihiramin na lang natin yung hotdog. Kumain ako kanina ng hotdog. Tama ba ang pagkakabuo ng pangungusap? Opo, tama po. Kumain ng hotdog. Opo, kumain ako kanina ng hotdog. Okay. Pero Uminom ako ng Coke. Ng Coke. Hindi ka pwedeng uminom ako ng tubig na may kulay itim, na malamig-lamig. So, hindi ganon. So, hihiramin na natin. Pero meron naman tayo ibang salita, ma'am, na pwede nating hiramin lang yung bigkas, pero yung spelling iba. Halimbawa, ma'am, ang teacher. So, teacher pa rin sa Filipino. Pero ang ruling pa rin, ma'am, kung meron tayo sa katutubong salita, meron tayo sa Filipino, wag nating palitan. Kasi pag inalis natin ito, mawawala yung atin. Oo. So, dapat hindi siya ano ba yan? Hindi ko alam ang wikang Pilipino nito, pero dapat hindi ma-overpower. Ano po, ma'am? Yung ating salita. Oo. Wag nating kalimutan pa rin yung atin. Dagdagan natin, pero wag nating kalimutan. O kaya bawasan. Okay. Ayan. So, Ma'am Sige, Benny, ma'am. ulitin ko lang po, isang suma lang nung sinabi ni Ma'am Feli. Hindi na po natin sinasabing Tagalog ang pambansang wika, kundi Filipino na po ito. With the letter F. Oo, Ayan. kasi Gamit nagkakaroon po yung din ng letter F. confusion Opo, kasi doon sa P at saka sa letter F. Kasi yung letrang F po ay kasama na po sa makabagong alpabetong Pilipino. Ayan. At pag sinabi natin, ma'am, na Filipino ay wika Wika ang sinasabi po. natin. Wika po. Pambansang Pero wika. pag sinabi natin na Pilipino na nagsisimula sa letter P, ito ay tao. Ayan ka. Huwag natin kalilimutan yan. Madami ang nagkakamali po pagdating sa ano ang iyong nationality. Ano ba ang nationality sa Tagalog yon? Ano ang inyong nationality? Pagkakakilanlan. Ang sinusulat natin ay Filipino, letter F. Pero dapat po pala ay Pilipino, letter P. No? Dahil pag sinabi nating letter F siya, Filipino, ito ay pumapatungkol sa wikang pambansa. Ayun. Klaro ba tayo doon, ma'am? Ayan. Actually, Ma'am, clarify ko din po. Pwede Sige pong po. gumamit ng F as in Filipino. Pwede po yun. Bilang nationality. Opo, pwede po. Pwede din saan pong natin? Pilipino. Okay. Usually po, o kadalasan po, ginagamit yung salitang P sa Pilipino kung ang pagsasalita po ang ginagamit ay Filipino. Sa atin po, Okay. Pilipino ang ano. Pero kung sa labas po ginagamit, bawa nakikipag-usap po sa foreigner, ganyan, o sa dayuhan, Filipino din po. Na letter Apo. F. Basta ang hindi lang po doon pwede ay yung tawaging Pilipino, yung pambansang wika. Dahil hindi po. Hindi po pwedeng lagyan ng P. Di ba po Ayun. ba, Ma'am Feli? Sige, klaruhin natin. Sa nationality, maaari nating gamitin ang Filipino or Pilipino. Huwag lang gagamitin sa wika ang Pilipino na letter P. Ayun. So, klaro tayo doon, ha? I stand corrected doon. Sige. So, yan. Sa inyo, ma'am, at saka kay Ginoong Jude, no? Gusto ko ding malaman, interesado din ako sa paanong paraan ninyo na ipapakita, no? Bilang ikaw, ma'am, bilang isang guro, si Ginoong Jude naman bilang isang mag-aaral at kabataan, no? Kung paano ninyo na ipapakita ang pagmamahal at pagpapayabong ng wikang Filipino. Maraming salamat po, Ma'am Benny, sa isang napakagandang tanong. So, ako po, pangarap ko po talaga maging guro. Pero nung una ako ay nagpakadalubhasa sa Ingles. Pero sa pagtuturo ko po, na-discover ko na magbabalik po talaga tayo dapat sa ating sarili. Kung kaya,
muli akong umibig sa wikang Filipino. At ngayon po, ako po ay guro sa Filipino sa mataas na paaralan ng Gubat. So ako po ay nabiyayaan ng mga talento na aking nagagamit sa pagtuturo ng Filipino. Na-discover ko po kasi na sa pagtuturo ng Filipino, kinakailangan nung kabataan ng isang guro na hindi lang siya basta-basta nagtuturo gamit yung konbensyonal na paraan. Mas gusto po nila yung isang guro na gumagamit ng iba't ibang estilo sa pagtuturo. So bilang pagsagot po sa inyong tanong, ginagamit ko po lahat po ng talento at kakayahan ko para mapasigla yung aking mga klase. Sa ganun po kasing paraan, buhay na buhay ang paggamit ng wika. Hindi siya natatapos at hindi siya natitigil at kahit marami po tayong kalabang mga K-pop at mga dayuhang lahi ngayon, lalong-lalo na sa social media, buhay na buhay pa rin ang paggamit ng sariling wika kapag ang guro ay maalab na nagpapadaloy ng klase. Ayan, sa tingin ko lang gano'n. Oo nga kasi para po sa kaalaman ng ating mga audiences ngayon, si Ma'am Sara M. Buluran po ay multi-talented na guro. Marunong kumanta, marunong tumula. Mamaya po kakantahan niya tayo. And then, syempre, ang kasama nating Ginoo dito ay multi-talented din. Mamaya tutulaan niya tayo. So, ilan sa mga paraan kung papaano natin na isusulong or napapayabong ang wikang Filipino. So, sabi nga ni Ma'am Sara, siguro ma-inspire yung ating mga guro na nandito ngayon. Ang pagtuturo daw ng wikang Filipino ay kailangan daw na kumbaga energetic ka at marami kang mga pamamaraan para ma-appreciate yung sinasabi nating wika natin. Kasi marami ng mga kabataan ngayon, ewan ko itong mga elementary pupils na nandito, yung mga mas gusto nilang magsalita ng mga opa. Tama ba ako? Ay, buti na lang. Meron dito sa harapan, talagang iling-iling talaga siya. Sabi niya, hindi siya gumagamit. Nagpapakita siya na hindi siya gumagamit ng mga opa, mga konnichiwa. Ayan, yung mga ganong klase. Kumbaga, gamitin natin yung ating sariling wika. Balikan ko si Ginoong Jude. Ayan, oo. So, ang aking tanong kanina, sa paanong paraan mo na ipapakita ang pagmamahal at pagpapayabong ng wikang Filipino? Ayun po. Hello. Yun po. Napakasarap po kasing gamitin ang wikang Filipino. As in, napakasarap. Tulad po ng sinabi ni Ma'am Sara na napakagandang pag-aralan ang wikang Filipino dahil marami pa itong mga magagandang bagay na magagawa. So ako po bilang isang mag-aaral, sa tingin ko po ginagamit ko ito sa paggawa po ng mga tula po, katulad po ng aking ibabahagi sa inyo mamaya. Yun po, yung wikang Filipino po, isang wikang mapagpalaya. Marami pong possibilities na maibibigay ito sa atin bilang mga mag-aaral at sa kung ano pa ang ating makakamit po sa mga hinaharap. Ayan, okay. So, yan, mula sa isang kabataan, na nagsishare sa atin. Pero bago ako magpatuloy, baka makalimutan ko ito, meron tayo ng kasama din dito ngayon mula sa Brigada News FM, si Joanna Otocan. Thank you sa pagdating. Nandito din si Jo ng Botox News Online, Michelle Pineda, and meron pa din tayong humabol, Daisy Fry na. Ayan, thank you so much for coming. So, parang hindi ko na na-translate sa wikang Pilipino. Ma'am Daisy, maganda at nagkita tayong muli. Ayan. Sige. So, eto, tanong ko kay Ginoong Jude. Siyempre, si Ginoong Jude naman, nag-iisang wag natin tawagin bulaklak. Kaya, paano mo hinihikayat ang mga kapwa mo mag-aaral at kabataan na pagyamanin ang wikang Pilipino? Kanina nasabi mo na yung tungkol sa paggawa mo ng mga tula. Maliban doon, sa ano pang ibang mga pamamaraan mo na ipapakita or kaya nahihikayat ang mga kapwa mo kabataan at mga Pilipino? Siguro ma'am, bilang isang kabataan po,
Meron po tayong mga makabagong pamamaraan. Meron po tayo ng iba't ibang media, tulad po ng Facebook, TikTok, Instagram, or kung ano po ang mga pinagkakaabalahan ng mga kabataan ngayon po. So bilang isang tinatawag na Gen Z, yan po, maaari po natin itong gamitin sa paraan na mapapadali ang ating mga kapwa-kabataan sa pag-digest o sa pagtangkilik po ng ating sariling wika. Katulad na lamang po sa mga TikTok po. Marami pong TikTokers ngayon ang fina-follow ko po na nagbibigay po ng mga konting kaalaman tungkol po sa wika. Kung atin pong susumahin na sa isang pong makabagong paraan sa katulad po ng mga social media, ay maari po pala nating magamit ang ating wika po. So yun po, sa pamagitan po nun siguro maiengganyo po ang mga kapwa natin kabataan, ang mga makabagong henerasyon po na napakasarap pala gamitin ng ating wikang Filipino. Ayun, oo. Mga kabataan ang nandito at siguro may mga mangilan-ngilan na dating bata, ano? Sino-sino ba sa inyo ang may mga Facebook? Pakitaas ng kamay. Lahat ba? Ayun. Sino ang walang Facebook? O talaga? Siguro lahat talaga tayo mayroong mga Facebook. Instagram. Sino ang mga TikTokers dito? Ha? Konti lang siguro ang mga TikTokers, pero yung mga may Facebook ay marami. So, ayun, isa sa mga, sabi nga ni Ginoong Jude, isa sa mga paraan kung paano natin mahihikayat ang mga kabataan sa pamamagitan ng paggamit ng social media. So, paano ba gagamitin ang social media? Sige nga, bigyan natin ng mas malinaw na picture. Oo, nalarawan kung paano magagamit ang social media. Okay. Bilang isang advocate, ako po ay nagsusulong ng wika, sa pamamagitan po talaga ng social media. Nandun po kasi ang mga manonood. Nandun yung tumatangkilik. Nandun yung mambabasa. So sa kung paanong paraan, gagamitin mo talaga yung wika sa matama nitong paggamit. Sa tama nitong paggamit. Tatama mo yung mga pagbaybay. Itatama mo yung grammatical na struktura ng iyong mga tinatawag na post. Kaya kung magbabasa yung mga bata ng iyong mga post, tama ang mababasa nilang grammar, tama ang mababasa nilang mga pakahulugan. Kasi kung hindi po ito natin gagawin, at saka, po talaga yun responsibilidad natin bilang leader estudyante, bilang mga guro, bilang profesor, na yung ating lumalabas sa ating mga social media ay talagang tama at credible o may credibilidad. So para sagutin po yung tanong mo, Ma'am Benny, bilang mga guro, ay dapat responsable kaming nagpo-post. Pero at the same time, yung mga pinopost namin ay yung dapat mabasa. Sa tingin namin na nagpapayaman ng wika. Hindi yung basta-basta lang kami magpo-post. Di ba po, Ma'am Feli? Apo. Dagdagan ko po. Parang maselan ang paggamit ng social media pagdating sa usaping ito. Malaki ang responsibilidad ng isang tao, yung sinabi mo kanina, TikTokers, o kung ano pa man, ang paalala ko lang sa kanila or panawagan ko sa kanila, bago sila mag-post, ang tawag dito? Maglagay ng kung ano man yung nais nilang ipaalala sa tao o ipaalam sa tao, siguraduhin lamang po na nandyan yung katumpakan, katulad ng sinabi ni Ma'am Sara, yung paggamit ng salita at pagbuo ng salita. Napakalaking impluwensya ng social media pagdating sa usaping wika. Ilan sa mga pwede nating gawin, halimbawa, yung output ni Ms. Sara, kasi siya po ay mag-aaral ko sa masteral sa Sorsogon State University. Ang kanyang output sa kanyang pananaliksik ay tinipon niya yung mga idiomatikong pahayag na meron ang bayan ng gubat. So yung ginawa ni Sara, meron siyang
FB page na kung saan makikita, ano yung pangalan ng FB page mo? Gubatnon Idiomatic. Mababasa doon yung iba't ibang idiomatic expression na nakasulat sa dialektong Gubatnon para ipaalam sa mga kabataang Gubatnon at maging hindi man taga-Gubat na merong mga ganoong akdang pampanitikan ang bayan ng Gubat. So yung ganong mga post ba ang tawag natin dyan or yung mga published na mga dokumentong ilalagay natin sa social media ay tiyak na makakatulong sa atin para ipalaganap natin ang ating wika kasabay ang mga dialektong wika ng isang partikular na bayan o kaya lugar. Ayun, oo. At para lang sa kaalaman din ng lahat ng ating mga audiences, ay meron din tayo ng isang tanggapan sa pamahalaan na nagsusulong po talaga at sila ang in charge doon sa ating wika, itong tinatawag natin na Commission sa Wikang Filipino or itong KWF, At ito, maaari nating lapitan itong tanggapan na ito. Although wala tayo niyan dito sa Sorsogon, pero meron po tayo ng tanggapan na tumutulong, tumutulong sa Komisyon sa Wikang Filipino at yun ay ang tanggapan ni Ma'am Feli na nasa Sorso. Sige po ma'am, i-describe mo nga po ang inyong tanggapan. Opo, ma'am. Maraming salamat, Ma'am Benny. Ang Sentro ng Wika at Kultura na matatagpuan sa Sorsogon State University ay isa sa sentro na kung saan binuo ng Komisyon sa Wikang Filipino. Sa Pilipinas po, meron tayong 42 sentro na kung saan ito ay nakatalaga sa iba't ibang universidad at kolehiyo dito sa Pilipinas. Ang Rehiyon 5 ay merong pong 5 sentro, SWK or SWAC. Ito po ay matatagpuan sa Bicol University, sa Central Bicol State University of Agriculture, sa Catanduanes State University at saka sa Cam Norte State College. At syempre dito po sa atin sa Sorsogon State University. Ano po itong sentro? Ang sentro po ay katuwang ng Komisyon sa Wikang Filipino sa pagpapalaganap at pagpapayaman ng ating wika kasabay na po ang ating mga dialekto. So kami po ay tumutulong sa KWF na magsagawa ng mga programa, lumabas sa Sorsogon State University at pumunta sa iba't ibang tanggapan, halimbawa sa DepEd, sa iba't ibang opisina, para ipakilala po yung kautosang tagapagpaganap T35. Yung sinasabi ko kanina, na iniimbitahan namin yung mga opisina na gamitin nga po ang wikang Filipino sa liham, sa liham, sa iba't ibang mga ginagawang dokumento ng bawat opisina. Kahit na dito po sa media, sa telebisyon o kaya sa radyo, pwede po ang gawain po namin ay magbigay din ng lecture, ng lektura o panayam kung kinakailangan, magturo po ng ortografiyang Filipino para alam natin po yung tamang gamit ng mga salita kasi kahit po yan 3 letra lang yung rin at din, may ruling po tayo kung paano gagamitin. Kailan natin gagamitin ang rin, kailan natin gagamitin ang din, kailan natin gagamitin ang mahabang ng at maikling ng, ang may at mayroon, may ruling po tayo dyan. So, isa sa gawain namin sa sentro yung magbigay ng karagdagang kaalaman sa iba't ibang tanggapan o opisina na nangangailangan na mas matutupang lalo ng wikang Filipino at magamit nila ito sa kanilang pakikipagkomunikasyon, transaksyon at iba pang gawain.
Ayun. So para sa kaalaman po ng ating mga audience ngayon at mga nanonood, maaari pong puntahan ang inyong tanggapan, nasa Sorso, kung halimbawa po ay may mga pangangailangan kayo, particular sa pagpapayabong pa ng wikang Filipino. So maaaring puntahan si Ma'am, maaaring kontakin kayo sa Opo, inyong ma'am. sa office po. Ang opisina po ng Sentro ng Wika at Kultura ay nasa loob ng campus ng Sorsogon State University. Meron po kayong makikitang ilan sa mga tala ng ating kultura at pagkakakilanlan. Meron po tayong mga libro na mababasa na kung saan limitado sa mga library, sa mga silid-aklatan ng inyong paaralan. Kasi po ang Komisyon sa Wikang Filipino, kapag meron silang mga bagong aklat, lahat kami ng sentro ay binibigyan para mabasa ng mga kabataan, ng mga estudyante at kung sino man. Kasi yung sentro po ng Sorsogon State University, ang kinikater po, ang ibig sabihin, ang sinisilbihan po nito ay hindi lang Sorsogon, kundi ang Rehiyon 5. Ibig sabihin, ang taga Legazpi ay pwedeng pumunta sa amin para magsaliksik. Pwede pong labas ng Rehiyon 5 basta't may kailangan, at meron ang ating sentro. Isa pong halimbawa ng gawain na ginawa ng aming sentro ay ang pagbibigay ng lektura ng KWF, mga kawani sa KWF, sa mga barangay officials po. Last year po, meron kaming seminar workshop sa mga barangay official ng Sorsogon City, West and East po, ma'am. Ibig sabihin po, inimbitahan namin ang mga barangay captain, ang secretary, at iba pang kasama sa lupon ng barangay para po makinig sa lektura ng mga kawani ng KWF at matuto po sila sa kung paano ang paggawa ng liham, paano po ang paggawa ng minutes of the meeting or katitikan ng pulong, yung mga resolution po, at iba pa, gamit ang wikang Filipino at maging ang kanilang dialekto. Kasi alam po naman natin, hindi ko naman po minimenos pero alam natin na ang ilan sa mga kasama sa lupon na to ay kulang. May kakulangan pagdating sa pagsulat ng yung mga korespondensya official gamit ang wikang Filipino. Ayun. At para din po sa ating mga guro dito, maaari din po ba kayong maimbitahan nila in kaso po doon sa sa kanilang mga paaralan ay mga ilangan po sila ng mga katulad ninyo? Opo, ma'am. Maaari po akong maimbitahan. Maaari ko rin pong dalhin sa inyo ang KWF. Ang gagawin lamang po natin, sulatan po ako, tapos ako naman po ay i-endorso ko sa KWF ang pangangailangan po ng inyong tanggapan or paaralan para naman po magpadala ang KWF ng kawani na tutulong sa atin. Libre po. Hindi po natin babayaran yung mga speakers na galing sa KWF. Pakakainin lang po natin sila. Ayun, pakakainin lang daw po. Pero wala po tayong bayad kasi mahal po baga ang bayad sa tagapanayam. Opo. So, pwede pong ganun, ma'am. At saka, pwede po meron po kaming mga pa-training, mga seminar workshop po, ma'am, or palihan na isinasagawa. Minsan po kaming 5 sentro, nagsasama-sama po kami para bumuo ng isang gawain para sa lahat. Ayan, sana po ma'am, maimbitahan din kayo para sa ating mga media na gustong magsulat sa wikang Pilipino. Baka magkaroon kami ng training. Opo, ayan, po. Nandyan po. Meron pala tayo dito sa Sorsogon. Sabihan lang nyo po ako at hahanapan natin ang oras. Ayan, sige po. So, para siguro sa bago natin pakinggan ang mga talento nitong ating ibang kasamahan dito, may isa na lang akong katanungan. Ano ba ang mga hamong kinakaharap po ninyo ngayong panahon? Ito yung mga hamon na maaaring yung mga audience natin na nandito ngayon ay nakakadagdag para doon sa mga hamon na yon, Paano ba natin? Sabi ko nga, yung mga hamon na yon, kaugnay ng pagsusulong at pagpapaunlad ng wikang Pilipino. Ako muna ang mauuna.
So sa kolehiyo, sa amin sa kolehiyo, kasama ko dito ang Sorsogon State University, ang SLMCS, meron ba sa SLMCS, ano po? At iba pang ano pa dito, kolehiyo. Sa amin ang hamon ay ang pagkitil ng Filipino bilang isang asignatura sa kolehiyo. Pagtigil. Pagkitil, ibig sabihin pagkitil. pinatay. Hindi na dapat ituro ang Filipino sa kolehiyo. So yan ay isang napakalaking hamon sa amin. Sa akin bilang namamahala ng sentro, isa yon po. Pangalawa, bilang isang guro sa Filipino sa kolehiyo. So hamon sa amin na paano ba namin mapapanatili, paano ba namin masabihan ang kinauukulan na bakit kailangan nating itigil ang pagturo ng Filipino sa kolehiyo na samantalang ito ay kailangan ng mga mag-aaral. Kasi ang unang tinatanong ko sa kanila, ano bang kolehiyo o ano bang programa o ano bang kurso sa kolehiyo na pag nakatapos sila sa kanilang pakikipagtransaksyon, sa kanilang pakikipag-usap sa kanilang mga kliyente, sa kanilang trabaho, hindi ba sila gagamit ng wikang Filipino? O hindi ba sila gagamit ng dialekto? So bakit kailangan nating putulin ito or kitilin ito? Kundi, ang giibig lamang naming sabihin sa kolehiyo, kung ito ay itinuturo sa elementarya, sa sekundarya, ipagpatuloy pa rin natin sa kolehiyo. Pero yung hamong ito, ma'am, gumagawa kami ng paraan. Kasama ko po ang mga guro sa Filipino sa Sorsogon State University. Kasama ko si Ma'am Cho. Kami po ay nag-apila. Gumawa po kami ng proposal at kami naman po ay nanalo, naitawid namin ito. And hopefully po, next semester, i-offer na po ang 2 elective subject na Filipino. Ang isang subject po ay Panitikan sa Kulturang Sorsoganon at Filipino sa Mapaghamong Lipunan. Naipasa po namin sa CHED, approve ng CHED, approve po ng board. Nag-aantay na lamang po kami na next sem kasi ngayon alanganin po yung labas ng approval kaya hindi na po naisama sa curriculum. So yun po ang isang hamon sa amin sa college. Oo nga, buti na lang po at nabigyan din ng resolution yung ganong klase ng Yes po, ma'am. At Parang sana ay hindi makitil. Opo, ma'am. Ang punto lang po natin, natural po talaga yun na hamon. Talagang may problema tayong mararanasan. Pero sabi ko nga po sa kanila, weather lang ito. Hindi kasi ako naniniwala na habang buhay, hindi ibabalik ng CHED ang Filipino sa kolehiyo. Maaaring ngayon lang ito sa administrasyong, sa kasalukuyang administrasyon. Ngayon, pag palit naman, maaaring mayroong bagong pulisiya at mabigyan ng konsiderasyon ang Filipino. Ayan. Pero habang wala pa yun, ma'am, gagawa talaga tayo ng inisyatibo para hindi tuluyang mawala ang Filipino. Ayun, oo, wag naman. Oo, wag naman. Pag sariling identity, pagkakakilanlan natin 'yon. Sa inyo po, ma'am, bilang isang guro, no, at saka bilang tagapayo, punong tagapayo ng berso, ano po, ma'am, ang inyong mga hamon na kinakaharap? Isa po sa pinakamalaking hamon po talaga ay kahit yung social media ay isang lunsaran na mahalaga para sa pagpapayaman ng wika, ito rin po ay isang daan kung saan maaaring manakaw ang interes ng ating mga kabataan. At yun na rin po talaga nangyayari sa ngayon. Ang ibig ko po sabihin doon ay marami po sa mga kabataan natin na naaakit silang pag-aralan yung wika ng iba dahil ang promotor ng kulturang iyon ay magagandang itsura, mapuputi, matatangos ang ilong, tapos yung mga balat nila ay mga malapurselana. Tapos tayo naman, ang tagapagtaguyod ng ating wika ay, alam mo naman, meron po kasi tayong ganong mga uri ng pamantayan sa kung anong dapat tangkilikin. Basta mapuputi, parang mas
mas mabuti yon. Ayan. Pero ang sinasabi ko rin po naman, na kahit ito ay malaking pagsubok sa aming mga guro sa Filipino, hindi po din po kami tumitigil na paglaban yung karapatan ng mga kabataan na pag-aralan yung sarili niya sa paraan po ng pagganyak sa kanila sa abot ng aming makakaya na pag-aralan natin yung sariling wika. Huwag tayong maging ingrata sa ating sariling pagkatao. Di ba? Magpasalamat tayo, kaya gaya nga ng sabi ni Ma'am Feli, mayroon tayong wikang sarili. Napag-alaman ko po, maraming bansa ang pangunahing wika nila ay wikang banyaga. Tayo po ay nilaban po talaga ito ng ating mga bayani na meron tayong ating sarili. Kaya inikahit ko rin po yung mga kabataan na kahit gusto nyong mag-aral ng Korean or kung ano pa mang dayuhang wika, huwag niyo pong kalilimutan ang inyong sariling wika. Salamat. Oo, ayun. 2 puntos ang nakuha ko dun kay Ma'am ha. Sabi niya, huwag maging ingrata sa ating sariling wika. At ang isa naman, huwag ninyong hayaang nakawin ang ating wika. Oh my God, Sige, mula naman sa iyo. Bilang isang mag-aral nga po sa kolehiyo, tulad po ng nasabi ni Ma'am na isang napakalaking hamon po ng pagkitil ng kinauukulan sa wikang Filipino bilang asignatura po sa kolehiyo, kasi halos lahat po talaga ng asignatura sa kolehiyo ay ang ginagamit po ay wikang Ingles. So, ang mga kabataan po ngayon ay parang mas naiingganyo po pag-aralan ang wikang Ingles, parang nagiging natural na po sa kanila kumbaga ang pagsalita ng wikang Ingles imbis na po na pag-aralan ang ating sariling wika, dahil ang mga kabataan po ay gutom na gutom sa wikang Filipino na ultimo po ang paggamit ng maiksing nang at ang mahabang nang ay nalilito pa po kahit nasa kolehiyo na. So, napakalaki po nitong hamon hindi lang sa kinaukulan ng edukasyon, kundi sa amin na po mismo bilang mga kabataan, kasi sa tingin ko po, responsibilidad natin na pag-aralan ng sarili nating wika sapagkat tayo ay anak ng bayan, kung kaya't kinakailangan nating pag-aralan ang ating sariling wika po. Ayan. Sige po ma'am, may karagdagan po gusto kayo. Gusto ko lamang pong ibuod yung sinabi naming tatlo. Ang amin lamang po naman dito ay hindi naman namin sinabing hindi natin pag-aaralan ng ibang wika. Ang amin po ay kung pinapahalagahan ninyo, lalo na itong mga kabataan, kung pinapahalagahan ninyo ang Korean na wika, kung gaano kalaki ang pagpapahalaga ninyo dito, ganun din dapat ang ating wika. Sabi ko nga, maging polyglot tayo. Pag sinabi ni Ma'am Feli na polyglot, dapat tayo yung mga taong maraming alam na sinasalitang wika. Huwag na lang tayo maging linguist, kasi medyo mahirap yon. Pero yung maging polyglot tayo. I-consider natin, una, matibay tayo sa ating mother tongue. Filipino ang sunod, Ingles, at iba pang wika. Kasama rin dito yung mga dayuhang wika. Tayo? Mas maganda yung marami tayong alam. Kumbaga, kung gaano mo pinapahalagahan ang wikang dayuhan, ganun din dapat ang iyong wika. Kasi, yun ma'am ngayon sa mga bata ngayon, tingnan mo po, kahit na simpleng salita, na Bicol, yung malalim na simpleng salitang Bicol, hindi alam ng mga bata. Halimbawa, tanungin mo sa mga bata, ano ibig sabihin ng yung one time na tinanong ko sa bata yung suroy-suroy? Sabi, Mama, anong ibig sabihin yan? Kasi hindi na nga nila ma'am alam. Hirap na sila. Uban, ang uban hindi alam ng mga bata. White hair. Hindi nila alam na uban yun. So parang ganun ma'am. So, ang panawagan namin dito, ako bilang isang katulong sa pagpapayaman ng wikang Filipino, ang panawagan ko po ay mahalin natin ang ating sariling wika. Kasama rin nating mamahalin ang iba pang mga wika.
Ganun lamang naman po. Kasi hindi naman tayo sarado sa pagbabago. Sabi ko ba kanina, ang ating wika ay nakakasabay na sa tinatawag nating intelektualisasyon, modernisasyon. Modern na din tayo. Tumatanggap na tayo ng mga hindi atin. Ang masama pa nga sa atin tayo yung mga Pilipinong nanghihiram na hindi na nagsasauli. 'Di ba? So, okay lang 'yon. Para makasabay tayo sa pagbabago. 28, sabi ba natin, para makasabay sa ika-21 siglo. So, ibig kong sabihin dito, yung magsimula kang pautal-utal ng paggamit ng Filipino at pagbuo ng pangungusap na may code switching, okay lang yon. Ang importante dyan, nagsisimula kang matuto. Alam ba ninyo yung code switching? Ang isang pangungusap, halimbawa ang pangungusap na may code switching? Where you na? Here na me. Here na me. Gumamit ka dyan ng dalawang wika, Ingles at Filipino. Okay. I-start mo yon. Panimula mo yon. Pero unti-unti masasanay ka na. Nasaan ka na? Nandito na ako. Nakikita ninyo yung mga ganong mga klase ng panulat dahil nga sa social media at mga sinasabi ng mga kinikilala natin or iniidolo nating mga tao. Walang masamang mag-idolo, pero dapat nandiyan dyan sa puso natin na huwag nating pabayaan ang wikang Filipino. Kasi kami paminsan-minsan ako, nakikijudge mo ako para makita ko yung grupo ng mga mag-aaral. Hindi ako yung traditional na teacher, na guro. Kasi titingnan natin nasaan ang mga bata, pero sasabihin mo yung limitation. Sasabihin mo na, eto gagamitin natin pag nasa informal tayong sitwasyon. Pero pag nasa loob tayo ng klase at formal ang paligid natin, gamitin natin yung pambansang salita, pambansang wika. Dito pwede tayong gumamit ng di formal na pananalita. Ano po, may informal po kasi at saka may formal na mga salitang pwedeng gamitin. Salamat po. Ayan. So, maraming mga puntos doon, ang binigay sa atin ni Ma'am. Although, gusto pa rin nating magpatuloy, kaya lang yung oras natin, syempre, ay limitado lang. Kaya, bago po tayo pumunta sa second part, pakinggan muna natin yung mga talento ng ating mga panauhing tagapagsalita ngayon, na kung saan, sa pamamagitan ng kanilang pag-share, pagbahagi ng kanilang mga talento ay naisusulong at naibabahagi nila ang pagpapayabong sa ating wikang Filipino. Saan tayo magsisimula? Sa bulaklak? Ako na lang. O sa dahon? Exempted si Ma'am. Nagsabi na kaagad siya. Siyempre Hindi ako po ako exempted kasali. din. Tagapakinig Nandito na lang ako sa po kilid. kami. Sige. Saan tayo sa iyo? Oo. So, ang ibabahagi sa atin ni Ginoong Jude ay tula. Tula na kinumposo mo. Bigyan mo kami ng kaunting maikling background tungkol diyan. So ayun, ang tula po na aking ginawa ay Ikaw, Uwi Ka. Parang ito po isang paanyaya na kahit gaano na kalayo ang ating narating, patuloy ang modernisasyon ng mundo, umuwi tayo sa sariling atin. Ito nga. Ikaw, uwi ka. Sa lalong paglago ng bansa, ay animoy kaakibat ang ating paglayo sa tinubuang lupa. Patuloy ang ating paglayag palayo sa paghahanap sa kagustuhan ng puso. Pero teka, minsan napaisip ka na ba na baka masyado na tayong malayo at baka tayo'y makalimot na kung sino ang ating mga ninuno? Ang paggamit sa kalayaang kapalit ang pagdaloy ng dugo at ang pagkalustay ng buhay dahil sa hindi pagsuko. Ikaw, tara't umuwi tayo. Uwi tayo sa lupang ipinangako. Uwi tayo ng sama-sama, ikaw.
Uwi ka, ikaw o wika. O wikang mapagpalaya, ikaw ang gabay sa bawat sulok ng alaala. Sa bawat piraso ng kulturang nawawala, sa dila ng bawat isay, ikaw ang tanikalang nagbubuklod sa diwa. Ngunit sa ingay ng modernong mundo, ikaw ba'y unti-unti nang naglalaho? O wikang kay tagal ng sinubok, sa iyong yakap, muli tayong bumalik at magtampok. Tara, maglakbay tayo pabalik sa simula, sa mga kwento't awit na nagpalaya sa atin mula sa kamay ng mga banyaga. Ani nga nila, ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit na mabahaw pa sa malansang isda. Uwi ka at tayo'y magbanyuhay sa kasaysayang tila hinihimay. O wika, ikaw ang nagdadamba ng tuluyan, ang diwang nag-uugnay sa ating pagkakakilanlan. O wikang tagapagmana ng ating mga ninuno, sa iyong malambing na hagod, natutunaw ang pighatit panibugho. Sa iyong kalaliman, dumadaloy ang dugong nagbabagang alaala ng ating mga bayaning namuhunan ng hininga. Ikaw, o wika, ang ating pumanaw na mga ninuno, sa bawat titik mo'y nandyan sila sa iyo. Sa bawat pantig mo, nabubuhay ang diwa. Ikaw ang tahanan, uuwi kami sa iyo, o wika. Palakpakan natin, O wika. Kanina ang pagkakaintindi ko, uwi ka. Tara, uwi na tayo. Biglang habang nakikinig ako sa kanya, o wika. Biglang naisip ko, wikang Pilipino. Ayun. So, ano ba talaga, sir? Ano po, ang titulo po ng piyesa ay Uwi Ka. Parang larong salita po na kung iyong pakikinggan, maririnig mo na o wika. Parang uwi ka o wika. Parang umuwi tayo sa ating wika sa po. ating wika. Ayan, ang galing, So, congratulations. Talaga, mainit na pagbati doon sa iyong ginawa. Ginawa mo yan ngayon? Or matagal na? Nasa tema siya. Okay. Nasa tema ng buwan ng wika. Nako, ang galing. Sana meron akong talentong ganyan. Sige. Hindi lang siguro na-discover, sayang. Kaya kayo mga elementary pupils at mga kabataan, ako baka meron kayo ng mga ganong klase ng talento, alamin ninyo yan. Sige. So, ngayon naman, si Ma'am Sara, si Ginang Sara M. Buluran. Painter din si Ma'am. Nakita ko ang mga paintings niya sa museo na hanggang August 30. Kung may time kayo, pumunta kayo doon. Nandoon ang mga obra ni Ma'am Sara. Sige po. So, yung kakantahin ko po ngayong hapon, wala po siyang kinalaman sa wika, pero ito po ay nasa sarili nating wika at napakaganda po ng mensahe ng awiting ito, isang hamon sa ating lahat na gawin na ang nararapat. So kung i-connecta po natin sa paksa natin ngayong hapon, iyon po ay ang tangkilikin at umuwi sa ating sarili at pambansang wika. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalaga ng tali sa paa, imulat mo ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. May mga taong bulag
Kahit ilan ang mata, may mga taong tinatalian sariling kamay at paa. Problema'y tinatalikdan, salamin sa mata hindi makita. Kay sarap ng umaga, lalo na't kung ika'y gising. Tanghali maligaya kung ika'y may makakain. Ang gabi ay mapayapa kung mahal sa buhay ay kapiling. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Gising na kaibigan ko, ganda ng buhay ay nasa sayo. Ang oras daw ay ginto, kinakalawang lang pag ginamit mo. Kailan ka ba magbabago? Kailan ka pa matututo? Ang lahat ng ilog sa dagat patungo, buksan ang isipan at mararating mo. Kay ganda ng buhay sa mundo. Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng tali sa paa, imulat mo ang iyong mga mata. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo saan papunta. Kay sarap ng buhay lalo na't alam mo kung saan papunta. Thank you so much. Maraming salamat po. Pride of Gubat. Oh. Ay, wala pa. Hello? Oo. Ayan, nahuli yung aking, ano, meron na. Ayun. So, maraming salamat. Mainit na pagbati din, sa inyong ginawang pagkanta. So, yun. So, madami tayong, ayan, parang lang, just to, yung iimbitahan natin, yung ating mga audiences na marami po tayong mga paraan kung paano po natin maipapakita ang ating pagmamahal sa ating wika. Maraming mga activities, na pwede nating gawin. Hindi lamang yung pakikinig sa mga like in the four corners ng ating silid-aralan. Ayan. So, natapos po ang ating unang yugto ng ating programa. Ngayon ay bibigyan natin sa ikalawang yugto ang ating mga imbitadong audience reactors po na nandito ngayon, na mga mag-aaral, nandito ngayon sa event center, para po magbigay ng inyong, kung halimbawa meron kayong mga katanungan, meron kayong mga obserbasyon, meron kayong gustong i-share, mga karanasan siguro kung papaanong kayo po ay tumutulong upang mapagpayabong natin ang ating wikang Pilipino. Sino ang gustong mauna? So, syempre, nandito ang mga taga-Sorso, kung saan sila ang merong opisina ng SWAC dito sa Sorsogon. Of course, ang ating nag-iisang pribadong paaralan mula sa SLMCSI. At syempre, hindi nagpatalo ang Sorsogon Pilot Elementary School. Bit-bit talaga nila ang kanilang mga elementary pupils, At ang ating National High School. Ayan, akala ko kanina, yan na ba ang bagong uniform ng ng SNHS? Yun pala ay sa grupo ninyo, Ayan, or kaya sa asignatura yata, ayan. Okay. So, sige. Sino ang unang magbibigay ng kanilang pwedeng katanungan, saloobin? Anybody? Sige po. Ipakilala na lang ang inyong sarili. Meron dyan ang mikropono. Ipakilala ang iyong sarili. Hello. Mic test. Okay.
Isang mapagpalayang hapon po sa ating lahat, sa atin pong mga tagapagsalita kanina at sa mga bisita po na naririto. Isang mapagpalayang hapon. Ako po si Ginoong John Henrix E. Olavere mula sa Sorsogon State University na nagpapakadalubhasa sa wikang Pilipino. Nasa ikatlong antas na po ako ng pagpapakadalubhasa. Nais ko lamang po pasalamatan ang PIA Sorsogon sa pag-imbita sa amin sa aming sa grupo namin, maging sa pagkilala rin sa aming pamantasan. Nais ko lamang po ibahagi na ngayong buwan ng wika bilang pangalawang pangulo ng Samahan ng Mag-aaral sa Filipino, ginagawa po namin ang aming makakaya upang itaguyod ang wikang Pilipino sa aming pamantasan. Sinisikap rin namin na gamitin ang wikang Pilipino hindi lang sa pang-akademikong usapin, kundi na rin sa pang-araw-araw namin na pakikipagtalastasan sa aming mga kamag-aral o maging sa aming pamilya. Kagaya nga po ng sinabi ni Dr. Felisa kanina na nakararanas po talaga ang hindi lang po siguro ang pamantasan namin ng hamon patungkol sa wikang Pilipino, pagtanggal ng mga asignatura patungkol sa wikang Pilipino. Nakakalungkot isipin na ganun po ang nangyari sa umabot na po sa puntong tinanggal na ang wikang Pilipino. Ngunit ikinagagalak rin namin matanggap ang balita na nagkaroon ng mga elective na asignatura pamalit sa Filipino na nawala. Nang sa ganun ay mapapayabong pa natin at mapapaunlad ang ating sariling wika, hindi lang ang wikang Filipino, kundi pati na rin ang mga dialekto dito sa Sorsogon, at siguro sa hinaharap ay makilala rin natin ang mga dialekto mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Sila po yung Samafil ng Sorsu. Sila po ngayon ay naghahanda para sa isang bonggang panapos na gawain. Ang aming pong paaralan, ang aming pong pamantasan ay talagang ipinagdiriwang ng lahat ng campus. Bulan Campus, Magallanes Campus at Castilla Campus at Sorsogon City Campus ang buwan ng wika. So mula po bukas, meron pong mga panapos na palatuntunan ang 4 na campus ng Sorsogon State University. Pagpapatunay lamang ito na ang aming pamantasan ay patuloy na nagtataguyod ng Filipino. At isang patunay po nito, sila po, ang grupo pong nandiyan po sa ating unahan, ay mga nagpapakadalubhasa sa Filipino. Kasama po ni Ma'am Jo ang aking mga katuwang sa pagpapalaganap at pagpapayaman ng wikang Filipino. Kahit po kami ay nakakaranas, sabi niya kanina, nakakalungkot sabihin na nakakaranas ng sigalot ng hamon ang Filipino, at nararanasan din nila yun sa kanilang sarili kasi pag sinabing Bisad Filipino, ang hinang klase ng major ito. Hindi ito mabenta sa usaping major sa kolehiyo. Pero tandaan ninyo, mga kasangga sa wika, may papel tayong ginagampanan. Tayo ay itinalaga ng Diyos sa larang na yan para tulungan na ipakilala sa madlang people na meron tayong wikang pambansa at yun ang wikang Filipino. Salamat po. And gusto ko lang po din dagdagan yun, Ma'am Benny and Ma'am Feli, para naman po dito sa mga kabataan natin. Hello, students! Good afternoon from, Sorsogon Pilot School? Elementary School. Hello po. So kung makikita nyo po, nandito kami.
kami ang nakikipaglaban para sa pambansa nating wika, para sa pagdating ng hinaharap, meron pa kayong wikang mababasa at mamamalas at magagamit. Ayan, kasi kung wala naman kami na, hindi namin ginagawa itong mga ginagawa namin ngayon. Malamang sa bilis ng takbo ng modernisasyon ngayon, ay mahihirapan nang makaagapay ang ating pabansang wika. Pero nandito kami, hindi kami sumusuko para sa inyo. Maraming salamat. At dagdagan ko yung sabi ni Ma'am Sara, ang aming paaralan sa paaralang graduado ay tutulong sa inyong mga kabataan na muling balikan ang nakaraan sa pamamagitan ng paglalathala ng mga babasahin na alam kong maaaring hindi pa ninyo nabasa or nakita. Kaya kasama kami ng DepEd sa sa panawagan sa pagbuo ng cultural mapping. Kasi ang paaralang graduado ng Sorsogon State University ay nagsasagawa ng mga thesis o disertasyon at karamihan sa aming mga output ay tutulong para ipakilala sa inyo ang panitikang Sorsoganon at kulturang Sorsoganon. Halimbawa, kasi katulad ng palaging sinasabi sa atin, bakit kailangan mong ituro ang alamat ng bundok ng Kanlaon na samantarang meron tayong alamat ng Bulusan? So unahin muna natin ang alamat ng Bulusan, sunod na nating ituro o ipaalam sa kanila kung ano yung bundok ng Kanlaon. So yung cultural mapping na yan, yung pagsasama-sama namin ng lahat ng material na magagamit ng DepEd ay malaking tulong sa inyo para makilala ninyo ang panitikang Sorsoganon o yung Sorsogon mismo. Kasi etong grupo, ma'am, na ito, ang elementary na ito, ma'am, talaga sa totoo lang, hirap sila sa sitwasyon ngayon. Hirap na hirap sila, sa totoo lang. Kasama yung mga teachers kung paano ipapaintindi sa kanila ang mother tongue kasama ang Filipino. Kasi mostly ang alam nila is English at saka yun ngang mga kanina ma'am na Korean, yung pang mga alam ng mga batang ito. Pero maganda mga bata, magandang ganito. Alam mo kung ano yung thank you sa Bicol, sa Filipino, sa English, tapos sa Korean naman. Magandang ganon. Salamat. Maraming salamat. Thank you. Ano sa Korean ng salamat? Mga bata? Si Ma'am Jo. Alam ni Ma'am Jo. Salamina. Opo. Sige po. Ayan, okay. So, kaya nga po, ma'am, at saka yung mga ibang nandito, inimbita po talaga namin yung dapat may representation mula sa elementary at napili po namin ang pilot school, and then meron tayo sa high school, meron din po tayo sa kolehiyo, Kasi malaking hamon po talaga ang wikang Pilipino, at itong mga elementary pupils na nandito mula sa pilot school, ayan, meron ng hamon na ibinibigay sa inyo. At kay Ma'am Emily at saka kay Ma'am Daisy, ayun, meron ding hamon para sa inyo. And of course, yung lahat ng mga nandito, I hope na magiging, tayong lahat ay magiging tagapagsulong, tutulong para maging tagapagsulong ng ating wikang pambansa. Sunod po na magtatanong, sino naman? Or kaya magsasalita, sige, ayun. Sige, pakilala ka po. Magandang hapon po. Ako po ay isang mag-aaral sa Sorsogon National High School po. Grade 12 po ako. At bilang isang STEM student, nananaliksik po kami sa iba't ibang larangan ng agham. At ginagawa po namin ito upang masolusyonan ang 17 SDG or ang Sustainable Development Goals po ng United Nations. At ang pangunahing lingwahe po na gamit namin sa pananaliksik ay ang wikang Ingles. Dahil po dito ay napansin ko rin po na mas marami na po ngayong kabataan ang
hindi marunong makipagtalakayan sa wikang Filipino at hindi marunong gumamit nito. Marami na rin pong mga magulang na mas pinipili po nilang ipag-aral ang mga anak nila ng wikang Ingles dahil po nakikita nila ang oportunidad dito tulad na po ng mga oportunidad sa STEM. Ang tanong ko po ngayon, ano po ang opinion ninyo sa sitwasyong ito at paano po ng mga mag-aaral, ng mga guro at ng mga regular, ano po yung pwede nilang gawin upang matugunan ito? Yun lamang po. Maraming salamat mula sa Sorsogon National High School. Ano po? Sa totoo lang, tama yung obserbasyon mo. Kahit talaga sa larang ng pananaliksik, hirap pumasok ang Filipino. Ako bilang isang guro sa Filipino na mayroon kaming isang pananaliksik sa bawat taon na dapat gawin. Ano po? Para sa aming IPCR. Ano po? At ang hinihingi ay publication sa Scopus, sa Science Web, sa Index, sa Asian Citation Journal. Hirap kaming pumasok kasi Filipino lang. Filipino lang. So yung nararanasan ninyo, nahirap kayong magsaliksik sa paghahanap ng related literature, related studies. Ang kadalasan pag makikita mo pa nga, isang Filipino research, ang related studies, foreign study, foreign literature. So yun ang problema natin. So tutulong tayo, tutulong kayo na mga mag-aaral na makaangat tayo pagdating sa usaping pananaliksik sa Filipino. Paano ang pagtulong? Gumawa ng pananaliksik, i-try. Mag-try kayo na makabuo ng isang pananaliksik gamit ang wikang Filipino. Sabi ko nga sa mga mag-aaral ko, kasi ako po yung program chair ng MAED-Phil and PhD-Phil, na alam kong sa susunod na mga taon, may hamon sa amin ang grad school ng Sorsogon State University. Actually, tawag dito, idinipensa ko na yung programa kasi sa amin sa Sorsogon State U, bago ka makatapos ng masteral and doctoral, kailangan mong i-publish ang paper, ang research mo. Ang thesis mo or dissertation mo kailangang ma-publish. So dumating kami sa punto na yung mga binanggit ko kanina, Scopus, Science Web, Asian Citation Journal, doon dapat mai-publish ang isang Filipino research. Ang problema, walang Scopus na tumatanggap ng Filipino research. May ilan sa Asian Citation Index, pero pahirapan. Alam niyo ang isang pananaliksik, halos inaabot ng 3 buwan, 4 na buwan, minsan 1 taon bago matanggap for publication. Ano po? So dumating kami sa punto na pwede bang kaming Filipino group, ang mga pangkat na mga Filipino researchers, wag naman masyadong mabigat. Kasi hindi nga sila tumatanggap. So, pumayag ang aming paaralan na magpapublish kami, sasubmit kami ng journal sa ilang mga colleges and universities dito sa Pilipinas. So parang ganun yun. Ano bang pwede natin gawin para naman kahit papaano bigyan tayo ng konting pagtingin? Kasi yun ang hirap sa amin eh. Pag sinabi kasi po, ito yung katotohanan sa amin po pag sinabing Filipino, mahinang klase yan. Pag sinabing, ay, Filipino teacher, ay, wala yan. Daig yan ng science, daig yan ng math, lalong daig yan ng English. Pero hindi dapat ganon. Dapat pantay. Kaya lang, yun ang katotohanan, yun ang realidad. So, anong gagawin natin? Babangon tayo. Gagawa tayo ng paraan para kahit papaano, makasabay tayo sa kanila. So, ang hamon dyan sa pananaliksik ay ganito. Tayo mismo, gumawa tayo ng mga pananaliksik. Ano? Sa totoo lang, ang hirap kayang gumawa ng pananaliksik sa Filipino. Mahirap kaya? Oh, di ba?
Ang isang English major, pagawain natin ng research sa Filipino. O ang isang hindi English major, basta't hindi Filipino. Pero tayong Filipino teacher o major, kaya natin gumawa ng research. Nakuha ba ninyo? Ako sa totoo lang, ano ka yan ngayon? Struggle ko yan ngayon. Ako sana ay humihingi ng konting pagtingin para maiangat ang aking posisyon. Pero pag-interview pa lang, sabi sa akin, paano nangyari na ang iyong research ay na-publish sa isang international journal na samantalang Filipino ito? So makita mo na yung discrimination. So yun pa lang nakita ko na. Pero hindi yun baba sa akin ng confidence. Kailangan ko pa rin gumawa ng pananaliksik para ipakita namin na meron din kaming papel. Meron din kaming mapupuntahan. Okay pa, nakakalungkot nga na Filipino teacher kami, tapos ako ngayon gumagawa ng isang English na research para makasabay sa pangangailangan, para makasabay sa kailangan para maipasa ko ang isang posisyon na gusto kong mapuntahan. So parang ganun yon. So tutulong tayo. Sa totoo lang po, sa Sorsogon State University, masayang-masaya ako sapagkat ang daming nagpapakadalubhasa sa Filipino. Ang dami ko na pong natulungang mag-aaral na makapagtapos ng MAED Phil and PhD Phil. At hindi naman po kami nabibigo sapagkat yung mga nakatapos naman po ay nakahanap naman ng mataas na katungkulan sa, halimbawa yung isa, siya ngayon ay supervisor sa Filipino na naka-assign sa Masbate, si Dr. Uyon Uyon. Ang isa naman, 73 years old po, taga-Bulan, si Ma'am Paz Baharo. Isa ngayong dean sa Solis Institute. Filipino major din po yun, ma'am. So, ibig sabihin, hindi yan sa kung Filipino ka lang. Ano pa? Kaya lang, yun na nga, ma'am. Yun ang tingin sa amin ng mga Filipino teacher. Minsan, nakakaramdam kami ng pagkadismaya, pero wala natural na yan. Ngayon, ganun talaga ang trend. So, yun po. Okay, so bigyan natin ng konting pagtingin, ano? Konti lang ang hinihingi ni ma'am. Dapat nga maraming pagtingin. Konti lang muna, paunti-unti. Paunti-unti, ayan. Huwag tayo maging ingrata sa ating sariling wika. Ayun, naalala ko yun. At huwag nating hayaang nakawin ang ating pambansang wika. Ayun. Sige. Sino pa? Mula sa elementary, meron ba kayong gustong itanong or kaya gustong i-share? Ano? May gusto itanong. Wala, nahiya. Pero gusto ko talagang mai-expose ang mga batang ito sa ganitong klase ng mga usapan, para hindi lang sa loob ng classroom. Mula sa St. Louis de Marilac, sige, meron tayo. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ako po si Ginoong Prince Cedric H. Ditan, isang leader estudyante at isa rin po akong mamamahayag ng agham at teknolohiya. Bago ang lahat, may nais lamang po akong ibahagi. Ang aming paaralan po ay, kung hindi nyo po naitatanong, ay kami po ay nagagalak sapagkat sa aming mga guro ay talaga namang magagaling magsalita sa wikang Filipino. Kung kayo naman po ay kami ay napapaibig sa makipagtalastasan sa aming mga guro sapagkat alam naming magaling sila. Sila ay dalubhasa. Yun po. May nais lamang ako itanong bago ako magtapos. Dahil po buwan ng wika ngayon, kami rin po ay nagkaroon ng eliminasyon sa Dagliang Talumpati na kung saan ang bawat mag-aaral ay nabigyan ng oportunidad para magsalita sa wikang Filipino na walang kopya, na kung saan nakita po ang mga talento nila. Pero ang hindi lahat nabibigyan ng oportunidad para maibahagi ang kanilang talento, na kung saan po hindi may pagkakaila na marami ang mahilig sa Filipino. Paano kayo magbibigay ng programa para matugunan ang pagkukulang upang mabigyan ang oportunidad ang mga mag-aaral para maibahagi nila ang kanilang mga talento?
sa wikang Pilipino po. Hello. So ako din po ay isang leader estudyante kasi na katulad po na kuya na na nakaranas din po nung high school na naranasan din po namin na nauhaw kami sa mga oportunidad, uhaw kami sa mga programa na sa tingin namin kinakailangan namin. So bilang isang leader estudyante, nanindigan kami parang kumbaga kung walang dumadating na oportunidad, gagawa kami. Sumali kami sa iba't ibang mga clubs tulad ni Ma'am Sara. Kami po mismo bilang mga pioneer na miyembro, gumawa na lang kami na gawa tayo ng isang grupo kung saan tayong mga miyembro mismo ang magpapatibay nito. Kumbaga, kung wala kasing dumadating, gawa na lang tayo bilang mga leader estudyante kasi kung maalab talagang iyong kagustuhan, madaling makagawa ng paraan. Ang kailangan mo lang ang mga tao na may kaparehong pananaw. So, bilang isang leader estudyante, ito isang hamon sa iyo na kung may pagkukulang bilang isang leader, gumawa tayo ng paraan upang mapunan. Yung problema, yung sinabi mo pong problema kanina, yun na nga ang dahil sa ayaw ng ituro ang Filipino, yun na nagkukulang na. Pero pasalamat tayo doon sa mga guro sa inyong paaralan at sa inyo na pwede kayong bigyan ng lektura kahit ito ay nasa asignaturang Ingles gamit ang Filipino. Ibig sabihin, hindi ninyo sinisikil din yung mga guro ninyo na gamitin ang Filipino sa inyong asignatura. So pagpupugay sa inyong mga mag-aaral kasi pagpapakita lamang ito na may pagpapahalaga kayo sa Filipino. Kasi minsan lalo na sa mga pribadong paaralan, stricto sila. Pag sinabing English ang medium of instruction, dapat English talaga. So, sa inyong paaralan, yan, malaya kayong gamitin ng professor ninyo or ng teacher ninyo ang Filipino at saka ang English. Kasi syempre, ang mother tongue hindi gaano. Dahil ang mother tongue, maaaring hindi maintindihan ng iba ang sinasabi ng teacher dahil galing kayo sa iba't ibang bayan o iba't ibang lugar. So yun. Pero tama yung sinabi ni Jude, kayo na lang mismo ang gumawa ng paraan, tutulong na lamang po ulit kayo sa amin na makagawa ng isang organisasyon o isang samahan na lilinang at magpapayaman sa wikang Filipino. Kasi alam kong may mga angking talino kayo o talento kayo sa pagsulat ng tula, sanaysay, maikling kwento, tigsik, rawit-dawit, o kung anong genre ng panitikan, meron kayo niyan, hindi lang ninyo dinidiscover. Etong mga batang ito, esos ko, batitibay ito, ma'am. Kaya lang hindi lang nila tinatry. I-try ninyo na gumawa. Yung makagawa ka lang ng isang saknong o isang taludtod kaya. Isang taludtod lang muna. Dagdagan mo ng isa pang taludtod. Dagdagan mo ulit ng isang taludtod. Nakagawa ka na ng isang saknong. Sunod niyan, isa ng buon na mayroon ng 10 saknong. Ilang taludtod na. Sunod naman, tingnan mo naman yung sukat. May sukat na ba? Malayang taludturan ba? Start lang kayo, try lang kayo. Discoveryhan ninyo ang sarili ninyo. Mag-drawing. Etong nakita ko doon sa likod ng mga estudyante sa pamahayagang pang-campus. Yun, join kayo sa pamahayagang pang-campus. Gawa ng mga simpleng artikulo para sa news. Sa susunod, kasama na kayo ng ating mga
news writer dito at saka mga reporter. Ano? Diskobrehan ninyo. I-discover ninyo kung anong talento or talino meron kayo. Gusto ko lang po dagdagan yon kasi meron po akong konkretong ebidensya ng sinasabi ni Kuya na labas doon sa programa ng paaralan, labas doon sa pinatutupad ng institusyon. Kasi kami po sa Gubat National High School o sa mataas na paaralan ng Gubat, shout out po sa principal namin na sobrang supportive, Ma'am Abby. Thank you so much po sa pagpahintulot na makapunta ako dito. At syempre sa Departamento ng Filipino po sa Gubat National High School. Hello! Ayan. Asa na ba tayo? Ayun. Meron po kami sa Gubat National High School o mataas na paaralan ng Gubat ng isang grupo na specific po yung mithiin ng aming grupo kung saan kami po ay samahan ng mga manunula sa lokal na lengguwahe at gano'n na rin po sa pambansang wika doon sa aming paaralan. Ako po ang advisor at bumuo ng grupong ito. Kasama po ang aking co-advisor si Ma'am Ariana Gotera. Ang layunin po namin, walang iba kundi matipon yung mga kabataang merong pagmamahal sa pagtula. Pero ang hikayat po namin sa kanila, ang kagyat namin sa kanila ay tumula sa sarili mong wika. Sa lengguwaheng lokal at sa pambansang wika. Hindi po talaga nakakapasok doon yung mga manunula ng Ingles. Hindi dahil ayaw namin silang papasukin, kundi gusto namin na yung grupong ito, maging daluyan ito ng mga talento na meron silang lugar para tumula sa sarili nilang lengguwahe. Hindi po madali ang pagbuo ng grupo. Sa maraming paraan, ang pang-akit ko sa mga estudyanteng ito na busy, talagang abala sa maraming bagay, ay paisnakin sila. At galing po yan sa sarili ko bulsa. Wala po wala pong suporta ng kahit kanino man o nino man, pero ng aking puso lamang. Dahil naniniwala po talaga ako, ma'am, na kapag natipon yung kabataang ito, hindi nila malilimot yung sarili nilang wika. At magkakaroon sila ng kalayaang maging proud, maging orgulyo ang sarili nila. So, mahirap po ang pag-maintain ng grupo. Pero nakatayo pa rin ang Berso. Ikatlong taon na po namin ngayon. So, nakatayo pa rin po kami at gumagalaw. Nakaraan nga po ay meron kaming paligsahan sa pagsulat ng awitin bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng buwan ng wikang pambansa sa mataas na paaralan ng Gubat. So, matapos kong banggitin ang lahat, ito din po ay mensahe sa mga guro na merong pagmamahal sa sariling wika. Gawa tayo ng paraan para sa mga estudyante kasi kailangan nila tayo. Ito ay ating responsibilidad at kung hindi tayo ang gagawa nito, sino bang gagawa? Mahirap, sabi nga ni ate, kahit sa pananaliksik, sabi nga ni Ma'am Feli. Pero ito ay hamon. Kung hindi natin tatanggapin, patuloy ang pagkasira ng ating sariling identidad. So maraming salamat. Meron bang masasabi ang living example ng grupo ng mga manunula? Siya na po ay anak. Ano ba tawag natin diyan? Siya ay anak na ngayon ng Berson po. Version na ng Berso. Ang mga miyembro po ng Berso ay tinatawag na Berson. Version ka na ngayon. Sige nga, ano ang masasabi mo? So, bilang patunay po kasi na sa simpleng inisyatibo po kasi na sumali sa grupo ng mga manunula sa mataas na paaralan ng Gubat, hanggang ngayon po ako po ay nabigyan na po ng pagkakataon na irepresenta ang Bicol University sa isang regional na competition po sa pagtula. Bale, nakadalawang beses na po ako nakasali sa isang regional spoken poetry contest. So, kung babalikan dun po sa simpleng pagpaanyaya ni Ma'am Sara na sumali kami sa Berso, dahil may libreng team. Ang mga sasali kasi may libre na team. So pumila kami doon.
Kasi may libreng snack, may libreng timitim. Sulat kami pangalan, o kuha ka na ng timitim. Na dun po sa simpleng timitim na yon, malayo na po yung narating na. Ayan. Naku, ang layo na pala. Ano yon? Parang living witness din ang timitim. Ayan. Kaya para siya ay maging version. Sige. So, meron pa ba tayong mga ibang katanungan? Sige. Oo. Bigyan natin ng pagkakataon. Sige, ma'am. Okay. Magandang hapon. Ito ay para ring paanyaya. Mahirap sa elementary ang magturo kasi magsisimula ka sa tugma. Karamihan ng mga bata, mas gusto ng mga nanay nila na nagsasalita sila ng salitang banyaga o Ingles. Baka kasi mas lalo silang magagaling sa palagay siguro nila. Kaya sa aming mga guro, nahirapan kaming magturo ng tugma. Dinadaan namin ito sa slogan, may ikling kwento. Kaya ang masasabi ko na lang, subukan nyo na lang munang magsimula sa kapag ka ikaw ay masyadong masaya, ang emosyon mo ang muna ang paghugutan mo. Kapag ka masaya ka o malungkot ka, maaari kang makagawa ng maikling tula. May express, na ipapahiwatig mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng mga ito. Kaya, dito ka na lang, uunlad ka na lang sa larangang ito. Kaya, gamitin mo muna ang sitwasyon, ang emosyon, kung ano ang nararamdaman mo para magkaroon ka ng love. Pilit mo itong mayakap. Yun lang ang masasabi ko, base sa experience sa pag-handle ng mga batang nasa elementary. Maraming salamat, Ma'am Daisy. Tama po ang sinabi ni Ma'am Daisy. Ang hirap simulang ituro ng Filipino sa mga bata sa elementarya. Lalo na ang kanilang unang wika ay banyaga. Ingles. Kasi mother tongue, anong mother tongue? Yung unang natutuhan na salita ng isang bata, yun ang mother tongue. So pag pinagsama-sama ang, ilan ba Ma'am Daisy po ang isang section? 30, 25, 45. So pag pinagsama-sama, ilang klaseng salita ang nandito. So pag tiningnan mo po, nahihirapan talaga sila. Magsisimula kasi sila ma'am sa phonology, phonolohiya, sa sounds. Tapos bubuo na ng salita, morpolohiya, ganyan. Syntaxis, semantics, pero mga simple lang po muna yon. Pero yung challenge sa kanila, nasa sounds pa lang, mahihirapan na talaga sila ma'am. Kaya ang challenge sa mga guro sa elementarya ay napakalaki talaga. Ano bang strategies, ano bang pamamaraan ang gagamitin ko para itong aking 45 na estudyante ay makuha ko ang atensyon sa bawat araw na nagtuturo ako sa kanila ng Filipino at iba pang subjects. So, ganun yon. So, iba-ibang strategy. Iisip si ma'am ng kung anong strategy para ituro ang sounds. Ituro ang pagbuo, pag pinagsama-sama na yung mga sounds. Nakabuo na ngayon ng isang salita. So, iisip si ma'am. Sa totoo lang talaga, ang hirap pagsimula sa elementary. Sa high school, medyo okay na kasi marunong na ang mga high school. Ang college, ganun din. So sa kolehiyo, sa elementary talaga, medyo mahirap. Tapos ma'am, 45, isang section. Tamang pagbigkas, tamang pagsulat. Kasi yung, ma'am, sa elementary, present, nandiyan na dapat po ma'am yung 5 makrong kasanayan. Tuturuan na po ninyo silang magsulat, magsalita, magbasa, makinig, at manood. Tamang pagbasa, tamang pagsulat, tamang pagsalita, tamang panunood, at tamang pagbigkas.
Yun na yun, ma'am. Kaya very challenging po talaga, ma'am, ang elementary na estudyanteng tinuturuan. Meron lang po akong gustong imungkahe, ma'am, para sa iyo. Ginagamit ko po ito sa mga anak ko. Feeling ko ay epektibo naman. Isa lang pong estratehiya. Ito po ay hindi paggawa kaagad ng tula, kundi pagbasa at pagsaulo ng mga tula. At doon pa lang, hikayatin mo silang bigyan na ng damdamin yung kanilang mga sinasaulo. Sa ganoong paraan, sila na mismo mula po doon sa kasanayang iyon, na sa ulo niya na yung isang simpleng tula, hahanap na siya ng rhyme. Siya na mismo ang, kasi ano yun parang addictive po. Parang na LSS ka baga sa ating terminolohiya ngayon. Parang hindi nawawala sa isip mo yung tunog. So kapag pinasaulo mo po yung bata ng isang tula, na marami ang magagandang at tamang pagbigkas ng mga magkakaparehong tunog sa dulo, tama din ang pagkakabigkas ng buong tula, sila mismo nabubuhay sa puso at sa kamalayan nila yun yung ganda ng sining ng pagtula. So, feeling ko po, isa yun po kasi sa parang hindi na po pinagagawa ngayon, yung pagsaulo ng tula, ng merong damdamin at talagang sinasabuhay yung tula. Kaya, para lang po pang tulong doon sa mga guro. Ayan, salamat. Okay. So, ayan, maraming salamat, Ako nga, pag-aralan ko yan. Siguro, ma'am, hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat para sa akin. Pag magsaulo ng tula at i-express ko siya, bigkasin siya ng mayroong damdamin. Ayun, okay. So, kanina meron pa akong nakitang isa na gusto bigyan natin ng siguro last question na yun or last na sharing. Not unless meron pa kayong mga gustong sabihin, siguro i-encourage na lang namin na doon sa aming sa aming FB page ay doon ninyo ilatag at pwede naming ipadala na lang sa inyo kung ano man yung mga kasagutan namin doon. Sige po. Bago po ang lahat, nais po namin magpasalamat mula sa Pambansang Mataas na Paaralan ng Sorsogon sa pag-imbita po sa amin sa pagdiriwang na ito, lalo na po sa Philippine Information Agency po, sa paggawa at sa pangunguna sa isinagawang aktibidad na ito. Ako po ay isang mamamahayag at isang broadcaster ng opisyal na pahayagan ng Pambansang Mataas na Paaralan ng Sorsogon, ang Tinig Luzon. So, ang tanong ko po, sa pagpapayabong at pagpapayama ng wikang Filipino, sapat na ba ang pagkakaroon ng abilidad sa pagsasalita at pagsusulat gamit ang wikang Filipino o nararapat pa rin na isaalang-alang natin ang mga teknikal na aspeto tulad ng tamang paggamit ng bantas at ang mga tamang balarila po? So, ayun po. Maraming salamat mula sa Pambansang Mataas na Paaralan ng Sorsogon. Siguro ko isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Ginoo. Dapat complete package ka dapat. Nandyan sa iyo ang lahat. Para ikaw ay maging isang matibay na mamamahayag. Nandyan sa iyo yung lahat ng katangian ng isang mahusay na mamamahayag. Yon dapat ang katangian na tataglayin mo. Dadagdagan kong onte. Para naman talaga humusay ka, para masabing mahusay ka. Doon ka mag-umpisa sa mga pagbantas na naman talaga at paggamit ng tama o pagsasalita ng tama. Sa ganung paraan, ka matataguriang mahusay. Thank you. Ayan. So, yun alam mo na, Naku, looking forward ako na magkita tayo sa hinaharap muli. Bilang isa kang magaling na mamamahayag. And of course, yung mga nandito din ngayon, meron kami listahan ng inyong mga pangalan mula dito sa ating registration. So, natutuwa kami na kayo po ay nandito at nagiging mga advocates na rin po ng ating wikang pambansa. So, meron pa ba tayong mga karagdagan kung sakali na meron pang naiisip or maisip kayo later?
pwede po ninyong ipadala sa amin sa FB page ng PIA Sorsogon at saka sa FB page ng Bicol TV. Pwede kayong mag-message doon, ipapadala na lang nila sa amin or kami din mismo ang direktang makatanggap. Okay? So, ayan po, nailatag na natin ang mga mahalagang impormasyon, lalo na po katulad ng paksa natin ngayon na may kaugnayan sa ating pagkakakilanlan bilang isang totoong Pilipino. Ayan, sige. At syempre, ma'am, bago natin ito tuluyang isara ang ating programa ngayon, kung meron pa kayong mga iba pang mga karagdagan pang impormasyon, mga panawagan, go ahead po, ma'am. Nais kong magpasalamat sa PIA sa pagkakataong ito. Ano po, na imbitahan ninyo ako. Kasama ko syempre ang Pangulo ng aming paaralan. Ano po, pati mga guro na patuloy na namamayagpag sa larang ng Filipino. Siguro ko po iimbitahan ko na lamang kayo na pwede ninyong bisitahin ang Sentro ng Wika at Kultura na meron tayo sa Sorsogon State University. Pwede kayong mamasyal kasi pwede po kayo doong manaliksik doon sa mga taga-Sorsogon National High School. Marami po kayong mababasang mga thesis and disertasyon na nakasulat sa Filipino na maaaring pagbatayan ninyo sa ginagawa ninyong pananaliksik sa asignaturang Filipino sa senior high. Ano po? Ganun din po, pwede ninyong ibigay sa amin sa sentro ang ilan sa mga natatago ninyong mga pagkakakilanlan ng ating kultura. Halimbawa, meron po kayong gustong ibigay sa amin sa sentro para makita ng karamihan, lalo na yung mga bagong henerasyon na, halimbawa, ilang dekada ng, ang tawag dito, gamit sa bahay na pwede nating maipakitang bahagi ng kulturang Pilipino. Kasi doon po sa amin sa sentro, makikita po ninyo doon na merong banga, na kung saan ito pa ay minana ng isang may-ari sa kanyang kanununuan at pag tiningnan mo, 11 years na ito sa kanya, ibinigay sa amin. Siyempre, nilalagay naman namin ang pangalan po. Kasi nandoon po, mayroon po kaming maliit na museum. Nandoon po ang ilan sa mga memorabilia ng ating Tatay Escudero. Ano po? Ang Sentro ng Wika at Kultura po, nakadesenyo ito para sa pananaliksik ng ating wika, kultura at panitikan, lalong-lalo na ng Sorsogon. Isa rin po sa ibinibigay naming serbisyo sa inyo ay yung maimbitahan ninyo ako, kasama ko ang komisyon at iba pang mga kapanalig sa wika para magpatuloy o tumulong sa inyo para sa pagpapatuloy ng pagpapalaganap ng wikang Filipino. Katulad halimbawa ng sinabi ni Ma'am Benny kanina, kung ang mga mamamahayag na nandito ngayon ay kailangan na magkaroon ng palihan o workshop, ano po, sa kung paano ang paggamit ng ortografiyang Filipino, kami po ay pwede ninyong puntahan para kayo po ay matulungan namin. Kasi kailangan po, lalo na po kapag ang balita ay sinusulat, para naman po tama ang ating mga isinusulat na balita at saka mga binibigkas na balita o inilalathala kaya nakahanda po ang aming opisina, ang Sentro ng Wika at Kultura, kasama po ng Komisyon sa Wikang Filipino. Kanina nabanggit ko kay ma'am na meron pong selyo ng kahusayan sa serbisyong publiko. Pwede po kayong sumali. Ang criteria po na ito, ang criteria po dito ay titingnan po dito yung paggamit ng Wikang Filipino ng bawat tanggapan ng ating gobyerno. Halimbawa, paano o gaano nila pinapahalagahan ang wikang Filipino sa kanilang tanggapan. So ngayon po, walang nanalo dito ngayon sa Sorsogon. Meron tayong nanalo sa Ligaw, sa DepEd po. Tapos kami naman po, very proud po akong sabihin sa inyo na ang Sentro ng Wika at Kultura ay
nakuha po namin ang pinakamataas na parangal mula sa KWF. Bali, pang-apat pong panalo, 3 sunod-sunod na selyo, tapos isang dangal ng wika at kultura. Ibig sabihin, pagpupugay mula sa KWF na ang sentrong ito ay gumagawa ng pagpapayaman at pagpapalaganap ng wikang Filipino. 10 taon na po ang sentro ngayong darating na July. At katulad ng sinasabi kanina ni Ma'am Sara, mahirap mamahala ng isang organisasyon, mahirap mamahala ng isang opisina, pero kapag may pagmamahal sa wika at pag may pagmamahal sa kung ano yung ginagawa mo, kahit akong mag-isa lang, nakaya ko ito. One-man show lang po kasi ako eh. Pero katulong ko po ang ilan. Pag humihingi po ako ng tulong sa aking mga co-teachers, nandyan po sa aking mga estudyante, lalong-lalo na po sa administration, sa ating presidente. So yun lang po, nasa Sorsogon State University lang po ang Sentro ng Wika at Kultura. Kaugnay doon sa sinasabi ni Ma'am Nacelio, baka sakaling interesado ang pilot, interesado ang SNHS. Ang ano ba ma'am, ang private school ay pwede din? Pwede rin po. Oo. Pwede rin po. Pwedeng sumali. Lahat po ng organisasyon, tanggapan, opisina, may mga pa-contest po ang KWF. Isa na po nga yun yung selyo ng kahusayan sa serbisyong pampubliko. Ayun, oo. Abangan nyo lang po kasi sa mga susunod na araw or ngayong linggo, makapag-post kami ng panuntunan po tungkol doon sa selyo na na-share sa amin ni Ma'am Sha Vito, ng DepEd. Province of Sorsogon. So magpo-post kami doon ng mga panuntunan kung sakaling interesado kayo or kaya i-share ninyo sa mga gustong sumali para mapanalunan po ninyo ang selyo na yon, ay abangan nyo lamang po sa aming Facebook page sa PIA Sorsogon. Ma'am Benny, sandali lang po. Dahil magkaibigan na kami ni Ma'am Benny sa FB, pwede ko pong ibigay sa kanya lahat po ng mga panawagan sa iba't ibang patimpalak ng KWF. Yes. Kasi marami pong, tawag dito, patimpalak ang KWF at meron po itong gantimpala. Halimbawa yung manunulat ng taon. Ganyan, mananalaysay ng taon. Pagsulat ng sanaysay. Na bukas po ito sa lahat, may iba-ibang kategorya lang po. Ayan, sige, thank you. So, abangan lamang po yan sa amin. And i-share ko na din yan sa Bicol TV para pagbukas din po ninyo ng Facebook page nila, ay makita din po ninyo yung aming mga panawagan, yung aming mga posts. No? Sige, Ma'am Sara, kayo na po. Okay, ako rin po ay taus-pusong nagpapasalamat sa iyo, Ma'am Benny, at sa lahat ng bumubuo ng PIA Sorsogon sa pag-aanyaya sa akin na maging bahagi ng kapihan dito sa SM. Ayan. Ang gusto ko pong i-promote ay yung aking advokasya po pagdating sa aspekto ng sining. So, kung hindi niyo po may tatanong o naitatanong, ako po ay isang miyembro po ng AGOS o ang Artist Guild of Sorsogon at gayon po rin ng GAWA, ang Gubat Art Workers Association. Ito po ay mga grupo ng mga pintor o artista ng sining visual dito sa probinsya ng Sorsogon at sa bayan ng Gubat. So ngayon po, kami po sa AGOS, kasama po ang AGOS, meron po tayong ongoing exhibit. Ang pamagat po nito ay Soromaton sa visual na presentasyon. Obra sa visual na presentasyon. Nandun po tayo ngayon sa Museo Sorsogon. Ito po ay isang art exhibit na pwede nyo pong bisitahin hanggang Biyernes na lamang po ito. So tampok po rito ang mga artworks o likhang sining ng mga Sorsoganan artist kung saan bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng wikang pambansa, lahat po ng artworks o ng mga likhang sining ay merong kasamang mga tula. Ayan. Yan po ay ang naisip naming simpleng pakikisa sa selebrasyon at pagpapayaman ng ating sariling wika bilang mga visual artist.
dito sa ating probinsya. Kaya wag niyo po sanang palalagpasin ang pagkakataon na bisitahin ang Museo Sorsogon hanggang Biyernes na lamang po ng umaga. Mula alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4:30 po ng hapon, bukas po ang Museo Sorsogon. At para din po sa lahat ng estudyante ko, sa lahat ng mga nakakakilala sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking mga asawa, I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. Ay, asawa lang po pala. Wala pa palang mga. Sorry. Tayo ay nagkakamali pa rin. Junmar, I love you. Thank you po. So ayun din po, gusto ko din po magpasalamat unang-una sa PIA po sa pag-imbita po na maging bahagi po ng isang talakayan. At nais ko din po bigyang pasasalamat ang lahat ng ating mga kabataan, mga leader estudyante na nakilahok dito po sa atin ngayon. Ipagpatuloy po natin ang pagmamahal sa wika at umuwi po tayo sa sariling atin. So, sunod nito, tara, uwi ka na tayo. Ayun. So, again, maraming salamat po kay Ma'am Dr. Felisa Marbella, kay Ginang Sara M. Buluran, at Ginoong Jude Marco Estolas. At syempre, mula sa ating mga reactors, mula sa Sorsogon Pilot Elementary School, Sorsogon National High School, Sorsogon State University, St. Louis de Marila College of Sorsogon Incorporated, at sa ating mga media, hindi ko na kayo nabigyan ng pagkakataong makapagtanong. Sige. So, maraming salamat po sa inyong naging partisipasyon at sa mga nakiisa po sa amin online. Maraming salamat din po. Sa ngalan ng Philippine Information Agency, 10 ng aking mga kasamahan, si Mavic, si Lai, si Mary Rose, at saka si John Ray, at saka of course si Sander. Maraming salamat sa Bicol TV, sa SM, sa DICT. Thank you very much. Hanggang sa susunod na edition po ng ating kapihan sa PIA. Maraming salamat sa lahat. PIA Sorsogon, kung saan tatalakayin ang mahalaga, tama at napapanahong mga paksa kasama ang iba't ibang mga personalidad mula sa pamahalaan, non-government organizations, civil society groups at iba pang mga Meron tayo ng